Lupa ng kasaysayan, alamat at katotohanan. Kung titignan sa mapa ng Pilipinas, nasa gitnang bahagi ng Visayas ang Capiz na madaling makita sa hilagang dulo ng Panay Island. Ang Capiz ay kinikilala bilang seafood capital of the Philippines dahil sa napakayaman nitong karagatan at ilog na nagbibigay ng pinakamasarap at pinakasariwang seafood sa buong bansa. Alam mo ba na ang Capiz ay kilala sa mga nakakatakot na kwento? Bagamat maganda, mapayapa at punong-puno ng kasaysayan, ang probinsya ay kinikilala rin bilang sentro ng kababalaghan sa buong Pilipinas. Ang pagkilala na ito ay nakakabit pa din magpasa hanggang ngayon. Bago pa man ang kolonisasyon, ang lugar na tinatawag ngayong Capiz ay tinitirhan na ng mga katutubong ita at mga Malay na kung tatawagin Kapidnon o Kapiznon. Ayon sa alamat, ang pangalan nito ay nagmula sa salitang kapit. Ibig sabihin ay magkapatid o magkatabi. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pag-aari ng lupa sa pagitan ng dalawang dato na nagkapamilya sa uli. Isa pang popular na kwento ay mula sa salitang Capiz, ang makikinis at maninipis na shell na sagana sa mga ilog at baybayin ng lalawigan, na ginagamit noon bilang bintana ng mga bahay. Ang tanong, paano nga ba nagsimula ang mga kwento ng mga aswang sa Capiz? Noong panahon ng Tagalog-Ilocano, horror movies madalas gamitin ng mga producer ang salitang Capiz bilang setting ng mga pelikulang aswang. Halimbawa, Aswang ng Capiz o Anak ng Aswang sa Capiz at marami pang iba. At dahil mura ang location sa shooting sa probinsya at maganda ang mga lumang bahay at simbahan, madalas doon kinukuhanan ang mga eksena. Hanggang 1990s 2000, may mga balita pa sa radyo at dyaryo tungkol sa aswang attack sa mga liblib na barangay kahit karaniwan itong napatunayang histerya o mali siya lamang. Ang tanong, totoo ba talaga ang mga kwento ng kababalaghan na nauugnay sa Capiz? Ayon sa mga antropologo at folklorist, gaya ni Maximo Ramos at Father Francisco Demetrio, ang mga kwento ng aswang sa Capiz ay bahagi ng Bisaya mythology na matagal nang umiiral kahit babago pa dumating ang mga Kastila. Ang Capiz lang ang napahiran ng mas malakas na imahe dahil sa media at pelikula. Pero katulad din ng ibang probinsya sa Visayas at Mindanao, dahil sa mahabang panahon na nakaugat sa Capiz ang mga kwentong ito, tinanggap na ng mga taga-Capiz ang imaheng ito. Noong una, hindi matanggap ng mga taga-Capiz ang tawag sa kanila na Aswang Capital of the Philippines. Nang dumating ang panahon 2010, naging tourism asset ito ng Capiz. Nagkaroon sila ng Aswang Festival tuwing buwan ng Oktubre. Aswang tour na kung saan dinadala ang mga turista sa mga haunted house na matatagpuan sa kanilang lugar. Tulad na ng managtaling lumang sementeryo sa Dao, abandoned hospital sa Tapas at iba pa. Naglabas din sila ng produkto tulad ng aswang coffee at beer na mabibili sa Capiz Provincial Park, Rojas City. Kung kaya't sa uli, ang Capiz hindi lamang seafood capital o aswang capital. Ito ay isang lalawigan na nagpapatunay na ang lupa ng kasaysayan, alamat at katotohanan ay maaaring magsama at magtulungan upang lumikha ng isang natatanging pagkakakilanlan na proud na ipinagmamalaki ng bawat Capizenyo. Ayun lamang po at maraming salamat. At sana po ay may natutunan kayo sa bidyong ito.